Mag-ingat sa mga bagay na iyong kinokolekta. Hindi natin alam ang istoryang bumabalot sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Ayla, tubong Baguio, at kasalukuyang nasa kolehiyo. Dito na po ako pinanganak at lumaki. Masasabi kong maayos at naging komportable ang buhay namin. Apat kaming magkakapatid. Pangatlo ako sa amin. Pero may asawa at anak na yung dalawang panganay na kuya ko. Kaya si mama, papa, yung bunsong kapatid ko, at si ate Marie yung kasambahay namin, ang kasama ko sa bahay. Yung story po na ibabahagi ko ay nangyari noong nasa high school pa lang ako. Bata pa lang, ay mahilig na akong mangolekta ng mga lumang bagay. Madalas akong magpunta sa mga antique shop. At minsan, ay tinatabi ko rin yung mga pinamimigay na gamit na mga kakilala namin. Lalo na syempre yung mga luma. May sarili akong kwarto sa bahay. Nung una, ay kasama ko pa yung kapatid kong bunso. Pero matatakotin yun at laging pinagdidiskitahan yung mga koleksyon ko. Lagi niya kasing sinasabi sa akin na baka may kasamang multo yung mga nabibili ko sa antique shop ng mga gamit. Baka nga daw patay na yung may-ari ng mga yun. Kaya pinaghiwalay na kami ng kwarto ni mama at papa. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa mga koleksyon ko. Masaya pa nga ako habang dumadami sila. Hindi ko alam na yung saya na dulot ng mga ito sa akin ay mapapalitan ng kilabot. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa akin. May program nun sa school. Dahil kasama ko si dance group, ay lagi kaming naiiwan sa school para mag-practice. Nagpaalam ako kay mama at papa na malilate ako ng uwi. Hindi naman nila ako kailangang sunduin dahil medyo malapit lang naman yung bahay namin sa school. Saka may kasabay naman ako laging umuwi. Natagalan kami sa pagpapractice ng araw na yun. Halos alas 9 na rin ng gabi kami natapos. Kasabay kong umuwi yung mga kaibigan kong si Shay at Amy. Habang naglalakad, ay nagtatawanan at nagtatakutan kaming tatlo. Kalog at maingat talaga kami pag magkakasama. Nagbiro pa nga yung mga kasama ko na baka may sumunod sa aming multo. Ilang saglit na paglalakad ay dumating na kami sa bahay nila Amy, kaya nagpaalam na siya. Sunod naman ay ang Shay. Nagpaalam din ako sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad ay nadaanan ko yung malaking bahay malapit sa amin. Nakita ko na maraming box sa labas. Parang mga tinapong gamit. Na-curious naman ako sa laman ng mga yun. Tinignan ko muna kung may tao sa paligid. At nang wala naman ay binuksan ko yung iba. Mga tela, sirang mga gamit, pati pa pang gamit sa kusina yung laman. Paalis na sana ako nang may makita akong isa pang box sa gilid. Kulay itim ito at kipi na yung gilid-gilid. Binuksan ko yun at may nakita akong music box. Nung una, akala ko sira yun kasi hindi ko mabuksan. Pero habang inaalog ko yun ay biglang bumukas. Nagulat ako. Pero maganda yung laman ng music box. Maganda yung kanta at yung ballet dancer sa gitna. Mukhang matagal na siya kaya naman nagustuhan ko ito at napagpasyahan ko iuwi. Tinapon na naman kaya hindi na yun siguro hahanapin. Masaya ako umuwi sa bahay dahil may matadagdag na naman sa mga koleksyon ko. Pagdating ko sa bahay, ay kumain lang ako saglit at dahil gabi na, ay nakatulog na ako nang hindi nakakapagbihis. Medyo weird yung pakiramdam ko nang gumising ako kinabukasan. Hindi ko mapaliwanag pero ang bigat. Aabutin ko sana yung cellphone ko sa bedside table. Nang makita ko yung music box sa tabi nito. Hindi ko alam kung paano napunta yun dun. Pero hindi ko naman ginawang big deal. Dahil naisip ko, di ba nilagay ko yung katabi, hindi ko lang matandaan. Mabilis akong naligo at bago bumaba, ay kinuha ko yung music box at nilagay sa loob ng glass cabinet kasama yung ibang collection ko. Sa baba ay naabutan ko sila mama na naghahanda na ng pagkain. Agad akong umpo at kumain. Nagsalita yung kapatid ko at sinabi na, "Mama, si ate tinatakot na naman ako kagabi." Tinanong ako ni mama kung totoo daw ba yung sinasabi ng kapatid ko. Pero agad naman akong tumanggi. Hindi ko nga alam kung ano sinasabi niya. Sinabi pa nito, nang magising siya, ay nakita siyang nakatayo sa labas ng pinto niya at ako daw yun.
Inawat na kami ni mama bago pa kami mag-away ng dalawa. Pagtapos magpumagahan, pumasok na ako sa school. Hinatid ako ni mama ng araw na yon. Nagbaba ako ng kotse kasi nalubong ko yung mga kaibigan ko. Kumakaway sila sa kotse namin. Akala ko si mama yung kinakaway nila. Pero nagsalita yung kaibigan ko na, "Sasama ba sa mama mo ngayon yung kapatid mo?" Sumagot naman ako ng, "Ha? Bakit?" Sabi lang nito na, di ba kasama niyo ng mama mo? Kinawayan nga namin, ano ka ba? Napakalap naman ako ng noo. Paano naman magiging kasama sa kotse yung kapatid ko? Nasa bahay yung kasama si Ate Marie. Naputo ng usapan namin nang mag-ring na yung bell at tumakbo na kami papasok sa room. Nag-practice lang ulit kami at maagang pinauwi ng araw na yun. Habang naglalakad bago makapasok sa gate, ay napatingin ako sa bintana ng kwarto ko. May nakita ko nakatayo doon. Iniisip ko na baka yung kapatid ko yun at pinapakailaman na naman yung mga gamit ko. Kaya mabilis ako umakyat sa taas. Pagbukas ko ng pinto ay walang tao sa kwarto ko. Pero alam ko may nakita ko nakatayo kanina sa bintana. Binaba ko na yung mga gamit ko. At napansin na nasa bedside table ko yung music box. Nagtaka ako kasi nilagay ko yun sa cabinet kanina umaga. Doon ko naisip na siguro nga ay pumasok yung kapatid ko sa kwarto at pinakailaman yung music box. Hindi niya siguro nabalik dahil nakita niya na papasok na ako ng bahay. Binaba ko na ulit yung music box at nagbihis. Bumabaan na ako para kumain. Habang kumakain ay nabanggit ni mama na may business trip na pupuntahan sa papa at isasama niya kami. Pero sinabi ko na hindi ako makakasama dahil may program kami sa school next week. Nung una ay ayaw pumayag ni mama na maiwan ako. Pero dahil kasama ko naman si Ate Marie sa bahay, ay pumayag na rin ito. 3 days lang naman silang mawawala. Pagtapos kumain, ay pumasok na ako sa kwarto ko. Pagdating ko ay nakita kong muli yung music box. Pero bukas ito at tumutugtog. Isasarado ko sana nang biglang mag-ring ang cellphone ko at nakita kong tumatawag si Shay. Sinagot ko yun at nag-usap kami. Ilang saglit lang ang nakakalipas ay muntik ako mapatalon sa kinuupuan ko. Nang biglang magsara ng malakas yung pinto. Tinanong naman ako ni Shay kung ano ang nangyari. Sinabi ko na lang na sumara yung pinto, siguro ay dahil sa hangin. Tinakot naman ako nito at sinabi na baka multo yun. Tinawaran ko lang siya at sinabi na hindi naman multo yun. Imaginations lang naman ng mga multo at hindi totoo. Natapos ang pag-uusap namin at ipagpasyahan ko ng matulog. Pagpikit ko ay biglang may bumaswit sa akin, kaya naman minulat kong muli ang mga mata ko. Wala naman ako nakitang tao, kaya bumaba ako sa kama para tingnan yung labas. Pero wala rin tao sa labas. Akala ko guni-guni ko lang yun kaya bumalik na ako sa loob. Hindi pa ako nakakalapit sa kama. Narinig ko ulit ang pagbaswit. Sa takot ay mabilis akong sumampa sa kama at nagtalukbong na kumot. Pinilit kong matulog ng mga oras na yon sa sobrang takot. Kinabukasan, pagising ko, nilinis ko yung cabinet ng mga collection ko. Nakaugalian ko na ang palaging paglilinis dito. Napansin ko na may ilan ang nawawala. Lalo na yung mga minifigurines sa paborito ko. Unang naisip ko ay yung bunsong kapatid ko. Baka pinakialamanan naman niya yung mga gamit ko. Pupuntahan ko na sana siya, pero biglang pumasok si Ate Marie sa kwarto ko. Dala niya yung ilan sa nawawala sa collections ko. Pinagsabihan ako nito na bakit ko naman daw siya hinagisa ng mga figurines habang naglalabas siya sa labas. Paano daw kung tumama sa mukha niya yung mga yun? Agad ko namang itinanggi yung sinabi niya. Sabi ko ay kakagising ko lang. Sabi naman niya sa akin ay ano daw yun, kusang umagi sa kanya yung mga collections ko. Magdadahilan pa sana ako pero bumaba na si Ate Marie. Puno ng pagtataka na naiwan ako sa kwarto ko ng mga oras na yun. Isang araw, bago ang pag-alis nila mama, ay narinig namin yung kapatid ko na sinisigaw. Madaling araw na at pumunta kami lahat sa kwarto niya. Umiiyak ito at tinuturo ako. Sinabi niya kila mama na tinakpan ko daw siya ng kumot at ayaw ko daw siyang pakawalan. Tumatawa pa daw ako habang ginagawa ko yun. Tumingin naman sa akin sila mama at tinanong ako. Sinabi ko na hindi totoo yun dahil tulog ako. At nagising lang ako sa sigaw niya.
Pinipilit nilang patahanin yung kapatid ko at bumalik na ako sa kwarto. Naiinis naman ako dahil ako na lang lagi yung pinagbibintangan. Bakit ko naman gagawin yun? Magpupuyat pa ako para lang takutin siya. Habang pasampa ng kama, ay natabi ko yung music box. Gumulong ito sa baba ng kama ko. Tinignan ko naman ito at nang makita ay kinapaka pa ako at kinilabutan ako na sobra dahil na mahawakan ko yung music box at ang mang kukunin ay may humampas ng malakas sa kamay ko. Sa takot ay mabilis akong sumampas sa kama at nagtalakbo. Naanginag ko sa kumot na may nakatayo sa harap ko kaya naman napadasal ako sa sobrang takot. Ilang sandali lang ay nawala yun at hindi ko nang malaya na nakatulog na rin ako. Ilang oras lang na pagkakatulog ay nagising ako na may nakadagan sa dibdib ko at tinatakpan ng unan yung mukha ko. Rinig na rinig ko yung pagtawa niya at nahihirapan na akong makahinga. Una kong naisip ay yung bunsong kapatid ko. Siguro ay gumaganti siya kasi akala niya ako yung tumatakot sa kanya. Ilang sandali lang ay naramdaman kong umalis ito at tumakbo palabas ng kwarto. Habol ko ang hininga na tumakbo rin palabas ng pinto para habulin yung kapatid ko. Dumiretso ako sa kwarto niya at pagdating ko doon ay nakita ko si Ate Marie. Tinanong niya ako kung bakit ganun yung itsura ko at maaga pa daw para gumising ako. Tinanong ko naman siya kung saan tumakbo yung kapatid ko. Pero kinalimutan ako dahil sinabi ni Ate Marie na nakaalis na daw sila mama kanina pa. Hindi na daw ako ginising dahil sobrang himbing ng tulog ko. Kung hindi yung kapatid ko yun, sino yung nakadagan sa akin kanina? Sinabi ko naman kay Ate Marie nangyari sa kwarto ko. Pero sinabi lang nito na baka tinatakot ko lang siya. Hindi daw uubra sa kanya yung ganong pananakot. Naiwan ako sa kwarto ng kapatid ko at natatakot na bumalik sa kwarto ko. Kaya naman bumaba ako sa sala at doon tinuloy yung tulog ko. Kinabukasan ay walang pasok dahil malakas ang ulan. Naisipan kong linisin yung cabinet ng mga collections ko. Napansin ko na mas madami na ang nawawala at naalala ko yung music box. Hindi ko pa pala nakukuha sa ilalim ng kama. Nagdalawang isip ako kung kukunin ko ba kasi natatakot pa rin ako. Pero umaga naman kaya sinilip ko pa rin. Wala na dun yung music box. Tinanong ko si Ate Marie kung naglilis pa siya sa kwarto ko at kung nakita ba niya yung music box. Sabi niya lang ay oo, nakita niya daw, sa sala daw. Ang burara ko daw talaga sa mga gamit ko. Hindi na ako sumagot pero nagtaka ako kung paano napunta yun dun. Nasa ilalim yun ang kama ko. Dahil hindi kami makakapag-practice ng araw na yun, dahil walang pasok, ay nag-message yung group chat namin sa dance troupe leader namin. Sinuggest niya na mag-video call kami para makapag-isip na iba pang gagawin sa performance namin next week. Nakapasok na ang lahat sa group chat. Habang nagsasuggest ng ideas ng iba naming ka-member, ay napansin kong nakangiti at kumakaway sa screen si Amy. Nag-message naman ako sa kanya kung bakit siya kaway ng kaway. Baka magalit yung leader namin kasi hindi siya nakikinig. Nag-reply naman siya sa akin at sinabi na nakita daw kasi niya na nakasilip yung kapatid ko sa pinto. Kaya naman kinawayan niya. Nanlaki naman yung mata ko at nabalot ng takot sa mga oras na yun. Wala naman yung kapatid ko sa bahay. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko kay Amy dahil sobrang natatakot ako sa sinabi niya. Pero napatingin ako sa pinto nang may makita kong reflection screen ng laptop ko na may nakatayo malapit sa pinto. Hindi ko na natapos yung meeting namin dahil agad akong bumaba at tumungo sa sala. Doon ako nagpalipas ng oras dahil hindi mawala ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Pagtapos ng tanghalian, ay nanood kami ni Ate Marie ng TV sa may sala na may marinig kaming nabasag sa kusina. Sinabi ni Ate Marie na siya na daw ang titingin, kaya naman naiwan ako sa sala. Pag-alis na Ate Marie, ay narinig ko yung music box na tumutugtog. Napatingin naman ako sa taas at may nakitang tumakbo. Baka may nakapasok na kung sino sa bahay. Pero nang malapit na ako sa kwarto ko, nakita ko nakabukas yung pinto. Dahan-dahan akong sumilip at napasigaw ako na may makitang bata na nakaupo sa kama ko at hawak niya yung music box.
Pagsigaw ko ay bigla itong tumingin sa akin at sa takot ay tumakbo ko ng mabilis. Malapit na ako sa baba nang matapilok ako sa hagdan at gumulong-gulong. Nakita naman ako ni Ate Marie at nag-aalala na tinignan kung may galos ba ako. Tinanong ako nito kung bakit ako tumatakbo. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko at sinamahan niya ako umakyat sa taas. Pagdating namin dun ay wala namang tao at yung music box lang ang nandoon at nasa kama ko. Pinagsabihan ako nito na tigilan ko na daw ang panonood ng horror movies dahil nagiging matatakot na daw ako. Gusto ko sanang ipilit kay Ate Marie yung nakita ko pero hindi ko na ginawa dahil parang hindi naman siya naniniwala sa akin. Maraming paramdam pa ang naranasan ko. Madalas ay may nararamdaman ako mabilis na tumatakbo sa likod ko. Pero sa tuwing tatalikod ako, ay wala naman akong nakikita. Nang gabi na yun ay natatakot ako matulog sa kwarto ko. Kaya sa kwarto ng kapatid ko ako natulog. Hating gabi nun nang marinig ko si Ate Marie na sumisigaw. Agad akong bumaba at tinignan kung anong nangyari sa kanya. Aniya, isasal daw siya natulog at nagising daw siya na biglang may humampas sa mukha niya. Pagmulat daw niya ng mata ay may batang nakaupo sa harap niya. Nakangiti daw ito at nakakatakot na tingin sa kanya. Nakawak yung music box. Natakot ako sa kwento ni Ate Marie kaya hindi na ako umakyat ulit sa taas. Nagdasal kami at magkasama kami matulog sa baba at inintay na mag-umaga. Noong una ay hindi naniniwala si Ate Marie sa mga kwento ko sa kanya. Pero nang makita niya yung bata kagabi, ay nagsimula na siyang maniwala at kilabutan sa nangyayari sa bahay. Kinabukasan ay napag-usapan namin ni Ate Marie ang tungkol sa music box. Tinanong niya ako kung saan ko daw ba yun nakuha. Sinagot ko naman siya na sa malapit na malaking bahay sa mga itatapon na gamit. Sinabi niya sa akin na baka may kasamang kaluluwa yun ang mapulot ko. Mas maganda daw siguro na itapon ko na yun. Napaisip ako sa sinabi ni Ate Marie. Siguro nga ay yun yung dahilan ng mga pagpaparamdam sa bahay. Kaya naman kinuha ko sa kwarto ko yung music box at tinapon sa labas. Kinagabihan, isasala kami ni Ate Marie na tulog. Pero ilang oras lang ang nakakalipas. Ay nagising ako nang marinig na may tumutugtog. Rinig na rinig ko na yung music box yun. Agad kong ginising si Ate Marie at kinalabutan kami sa tunog ng music box. Tinanong ako ni Ate Marie kung hindi ko pa rin daw ba't pinatapon yun. Pero sinabi ko sa kanya na tinapon ko na yun kanina. Napasigaw na lang kami nang may marinig na tumatakbo pababa ng hagdan. Umiiyak na ako sa sobrang takot ng mga oras na yun. Pilit akong pinapatahan ni Ate Marie at sabay kami nagdadasal. Ilang oras ang lumipas at tumigil yung tunog ng music box. Dumating na sila mama sa bahay at naabutan niya kami ni Ate Marie sa sala. Tumiiyak pa rin ako sa mga oras na yun. Kinuwento ni Ate Marie ang nangyari. Pilit naman ako pinapakalma ni mama. Sa takot at kakaiyak ay hindi ko namalaya na nakatulog ng pala ako. Paggising ko ay may kausap si mama sa baba ng bahay. Nakita naman ako ni Papa at sinabi sa akin na tinawagan daw ni mama yung tiyahin niya sa probinsya. Sabi nito ay may kakilala daw sila na makakatuwang sa amin na may alam sa mga ganitong kababalaghan. Bumaba kami ni Papa at pinakausap nila ako doon sa paranormal expert. Tinanong niya ako ng tungkol sa nangyari. At sabi nila sa akin, may masamang kaluluwa daw ang nakadikit doon sa music box. Maaari daw na yun yung nagmamay-ari nun. At hindi nito nagustuhan na kinuha ko yung pagmamay-ari niya, kaya sumama ito sa akin. Madali daw kapitan ng masasamang espiritu ang mga bagay, lalo na kung may masamang enerhiya at may kinalaman nito sa kanilang buhay. Kukunin daw niya yung music box at ipapabendisyon. Meron silang ginawa na parang insenso na di ko maintindihan. Nilibot nila ang buong bahay. Binigyan niya din ako ng pendant na protection daw yun para hindi ako mabilis samahan ng mga ligaw na kaluluwa. Siya na daw ang bahala sa music box. Pinaya nito sa amin na ipapendisyon din namin ang buong bahay para makasigurado.
Hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan kong kababalaghan. Kinabukasan ay pinablas muli namin ang aming bahay sa pari. Naging aktibo din ako sa simbahan, ganun din ang buong pamilya namin. Hindi ko makakalimutan ang parte na iyon ng aking buhay. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay magdadala pala ng kababalaghan sa aking buhay. Ang pagkahilig ko sa pangongolekta ng mga lumang bagay. Noong una ay wala akong ideya kung paano nagsimula na makaramdam ako ng ganun. Wala akong kaalam-alam na ang music box pala na napulot ko ang nagdala ng kababalaghan sa aking buhay. Sa mga mahilig din sa koleksyon ay maging maingat dahil baka matulad kayo sa kababalaghan na nangyari sa akin. Mas mabuti na ipabless nyo muna yung mga bagay na idadagdag nyo sa inyong koleksyon, lalo na kung hindi ninyo alam kung saan ito nanggaling. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Maging maingat sa mga bagay na dinadala natin sa ating mga bahay. Hindi natin alam na baka may dala itong takot sa ating mga buhay. Maaaring may nakatagong kasaysayan sa bawat pihaso na hindi natin alam. Kaya't maging maingat mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwentong katatakutan ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng review. Hanggang sa susunod na kabanata, lagi ninyong tandaan, sa dilim ng gabi, maraming lihim ang nagkukubli. Mag-ingat mga kaibigan.